School is available. Pwede ko makitawag sa mga tumutubanan sa gawas sugod na tayo sa Sunday School. Okay, nabi, madubas gawas. Madungog sa gawas? Wala? Sige na, okay na. Sige, mag-start na ito sa ito ang Sunday School. No? Nanabay handouts ang tanan na handouts. Okay, pakicheck lang, no? Nasa sulod, sa left side, na diya. Nanata sa Article 11, praise God, no? Ano na, pila na lang? 18 good na siya, so 7 na lang. Gamay na lang, no? Mahuman na ko na siya siguro mga mid next year. Kaya last Sunday, nag-isgot ani na may introductory lesson si Pastor Paul ani last Sunday. Nanata sa Article 11, Perseverance of the Saints, no? Nag-isgot sa history, no? Na yung mga nahitabo kaniya ito, na yung mga katong Council of Trent, na yung mga daghan na kung na-remember ninyo ito, daghan kayo mga aspeto, no, na dapat natong matunan for us to understand kining doktrina sa Perseverance of the Saints. So karon irantro namo ni Brother Sam ang kaning outline, no. Kung makita ninyo sa inyong handouts, na itulo ka points, no, ang kaning ato ang Article 11. And then sa dili pa ta magsugod, akong ginahangyo ang tanan sa pagpanindog o akong hangyoon si Brother Glenn para sa ato ang opening prayer. Let us pray. Gracious Heavenly Father and God, Sunday na sa natin sa mga God, salamat sa pagtutok sa mga diri, Lord God, salamat sa pagkatang willingness and strength na ato dito sa mga mag-worship kayo, Lord God, mag-serve kayo, mga sa mga pulong, Lord God, tulong sa mga pulong. Lord, salamat po, Lord God. Lord, we pray, Lord God, kalang tangga pa na mali kami, Lord God, sa Sunday School, prepare our hearts and minds, open them, Lord, that we may understand and apply ang mga matunan na makaroon, Lord God. Lord, yari ko lang mga magtudlo, Lord God, ang iyong magtudlo lang yun ang may tudlo niya, Lord God. Lord, we pray, Lord God, sa ilang oras, ang sa laging sigaw, Lord God, sa national oras. We pray in the name of Jesus, our Lord and Savior, and God. Amen. Akong ginamit na sa paglingkod. No? I praise God for this privilege na makatindog na sad, makatudlo karon nga Sunday School. And ang assignment namo ni Brother Sam today is i-run through ang kaning outline ay ang kaning ato ang Article 11. Human naman ta sa introduction na nila Sunday. So karon atong tanawon ang kaning mga statement diri sa Article 11 nga atong makita. No? So karon atong basahon ang ato ang confession pag mahitungod sa the perseverance of the saints. Kita tanan sabay ta, no? We believe, ready, go. We believe that such only are real believers as endure into the end, that their persevering attachment to Christ is the grand mark which distinguishes them from superficial professors, that His special providence watches over their welfare, and that they are kept with the power of God through faith unto salvation. Praise God. So, ang point A nato diha naiingon, perseverance of the saints means that real believers of Jesus Christ, then blank, and ay mga verses nga i-provide. No, kasi itong opening prayer si Glenn, so balik na dali sa tubangan siguro. Si Brother Jun siguro ang una mo basa. Brother Jun.
So, John 8, ito to? John 8:31, then pakiready ko sa 1 John 2:27. John 8:31. Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Okay, John 8:31. No, natin statement makita niya kung saan gingon ni Christ. Kung saan gingon ni Christ, if ye continue in my word. This is a test. No? Test ni siya sa katong mga nagbilib sa iya mga Hudyo. So gingon niya, if you continue in my word, then na ay confirmation. Kasi may tabo, na ay confirmation sa ilahang status or sa ilahang identity. Na kung mag-continue mo sa akong teaching, susunod, then are ye my disciples indeed. Now, if you notice, sa ato ang confession, may gingon diha. No, real believers. Ang gingon sa atong confession, real believers, and then the rest of verse, Christ, ang tawag ni disciples indeed. Ang ingon sa atong confession, enduring unto the end, and then there is a verse sa gingon, no, if you continue in my word. So, ginatudlo dire ni Christ na kung ang imong pagtuo, kung tinud-anay na siya, ang imong pagtuo, kung mo-endure na siya, continue na siya, but pasabutan na, nga nahimo na siyang tinuod, tungod kay, tungod kay nag-hold unto ka, aning, ang iyang word, iyang teaching. If you continue in my word, then, mo niya mga timailhan nga sila tinuod nga mga disciples sumusunod ni Kristo. No, kaning abiding na faith, ato ang faith will abide, our faith will continue, will endure because we are holding on to this word or onto the teachings of Christ. Mo nang ginapabot diri nga verse, no, pagabot diha sa kanang pwede pakinig sa sa ato ang slide. Ang tinod nga believers will continue, will endure unto the end. Okay? Next verse. 1 John 2:27, but the anointing which ye have received of him abideth in you, and you need not that any man teach you, but as the same anointing teacheth you all things, and is truth, and is no lie, and even as it hath taught you, you shall abide in him. Okay. So, sa ito makita diri, no? The anointing which you have received of him, ang anointing diri is kani, this is the Holy Spirit na gihatag sa Dios sa matang believer. If you remember sa Ezekiel 36:26 ang gingon, I will give you a new heart, a new spirit, and I will put my spirit within you, di ba? So this is the Holy Spirit that's given to every believer. Kasi sunod nga kanang naanang Holy Spirit nagpuyo na diha sa believer kasi may tabo. Ang kanang Holy Spirit, ang kanang Espiritu nga nagpuyo, kung sa ingon, abideth in you. Meaning, dili na siya visitor, dili siya kanang muhawa lang or sa ba, permanent resident na siya diha sa imuha. No, and tungod kay kaning naaning presence, kaning abiding presence sa Holy Spirit dinhi kanato. That's why pag-abot diha sa last verse, sa last words kanang verse 27, natin nabasa, you shall abide in him. Mao na maka-abide ta diha sa Dios tungod kay naaning abiding power, abiding presence sa Holy Spirit dinhi kanato. Gabot pasabot dili kita na naka-abide sa Dios tungod kay nating ability to abide. No. Dili na guarantee ang atuang pang-endure tungod sa sarili, tungod kay natay gahom to endure, no. Dili mo na no, na naka-endure ka, nakalahutay ka tungod kay ang Espiritu mismo sa Dios mo naghatag kanato og ability to endure. Okay? Kung inyong basahon ug maayo ang kaning the perseverance of the saints.
ang inyong makita diha is the preservation of the saints by God. Dili kay ang mga saints ang nag-persevere. No. Naka-persevere sila tungod kay ang Diyos mo ay naghatag og power. Mo na mabasa ninyo diya sa atoang article na may mabasa diya that they are kept by the power of God. That's why ma-preserve yun, maka-persevere yun. Okay? Ano? So next, dito sa B. Next slide. Okay? So, perseverance of the saints is the grand mark na daw ti mailhan which lang. Mo ni ato ang pag-isgutan na po karon. Okay, 9 verses. 1 John 2:19, Matthew 13:21, and then John 6:66 to 71. Isa isunod mo basa. So ang kaning verse ay ang kaning statement sa tuang article gihatagan ta diri og kaning mga ilhanan kung saan nato pag-differentiate ang kaning true believers sa mga dili tinuod nga mga magtotoo. Mo nang giingon na sa confession mo, grand mark which distinguishes them from superficial professors. Ay mga fake na mga believers. Okay, so ato na tanaw sa mga verses na gi-provide. This is next basa. 1 John chapter 2 verse 19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Okay, so sa kana Barisa, kasi sa kanang nagapitik kasi na yung ground or sa ba? Okay. So 1 John 2:19, they went out from us, no? Mabasa na to diya sa verse. They went out from us. This is the test of departure. No, kay gani mang tulo ka verse i-provide rate. Mo ni ang mga test kung di makita nato ang kinsa ang tinuod nga believer, isa pa to mga false believers. And kani sa 1 John 2:19, nagingon, they went out from us. This is the opposite of perseverance. Nimbiya sila. Diba? They went out from us. Opposite siya sa perseverance. Kaya sa pagkatinuod, sigingon. Kaya in reality, sa isunod ato, they were not of us. Okay? They were never in reality, dili sila part sa true believers, true body of the true body of believers. And ang ilhanan, o sa ilhanan din nga motong ilhanan na ang mga believers wala na kalahutay, wala na persevere because they went out. Okay? Dere makita nato ang ilhanan sa true believers sa man. For if they had been of us, they would no doubt have continued with us. Subot pasabot, ang tinuod nga magtotoo ni Kristo, they will continue. Okay? They will continue. And kato sa mabasa nato sa verse. No? Sige ngon, but they went out that might be made manifest that they were not all of us. So tungod kay because they went out na-reveal na hinoon ang ilang true nature. Mo tong gingon dito nag-manifest their true nature. Nga dili sila tinuod nga magtotoo. Okay, mo to makita dito nga makita nato dito sa verse no na ang difference between the true believers and sa false believers. The next diri sa Matthew 13:21. Katong gibasa na to ganiya nga verse mo to ang pag-text no sa departure mo depart yun ang kaning dili magtotoo. Okay, next verse. Matthew 13:21. Okay. Matthew 13 verse 21. Yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the world, by and by he is offended. Okay. Ay, Brad Mix, pwede ba di mo sabon? Pila ang verse 20? Okay, 20. Verse 20. But he had that received the seed into stony places,
the same is he that heareth the word, and added with joy receiveth it. And verse 21, yet hath he not root in himself, but dureth for a while. For when tribulation or persecution ariseth because of the world, by and by he is offended. Okay, thank you. So, dali makita na to, this is the parable of the sower. And then, sa giingon. So, makita na to ang difference between the true believers and the false believers. Sa verse 20, ito makita diha, na ay pagsabwag. And isabwag dito sa stony places. And the same is he that heareth the word, sa giingon, anon with joy receiveth it. Ang outer appearance is murag na-convert din siya. Outer appearance, na-convert din siya. Tanawin mo nga, nalipay man siya sa dihang nadungog niya ni. And then, sa isunod, na ay problema, gingon sa verse 21. Okay? Kung sa'y problema, wala siya nag-root. So, yet, had he not root in himself. Ang iyang faith is not rooted diha sa teaching ni Christ. And makita ko yun yung sisunod, but during for a while, ang iyang faith, na ng time limit. Na time limit yung faith. Nga naman, when tribulation or persecution arises because of the word, naalay affliction, ning biya na dayon. Wala na dayon na kalahutay. And those are the false believers. Sa verse 20, makita nato nga, nalipay sila. Mura tinuod na na-convert yun. Pero na yung problema ngayon sa verse 21. No, they fail to persevere sa dihang naabot ng trials, tribulation. Okay? This verse is telling us that when tribulation comes, makita yun nato, minsan yun ang tinuod nga follower ni Christ, because sige nga sa verse niya sa John, di ba? We should hold on to this teaching and in word ni Christ. And din na po sa Matthew 13, ako makita na ang nag-continue, makalahutay bisan pa man sa naay affliction nga moabot, naay mga trials nga moabot. O iti mailhan sa tinuod nga believer. Mag-continue good, no? Okay. Nasabtan ninyo? Okay, dili na punta sa last verse, no? And after ani sa John 6, dili ko magtapos, Brother Sam will continue para sa point C na to. Okay. John 6:66 to 71. Say next. From that time many of his disciples went back and walked no more with him. Then Jesus said unto the 12, will ye also go away? Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. And ye believe and are sure that thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered them, I have not chosen you 12, and one of you is a devil. He spake of Judas Iscariot, the son of Simon, for he it was that should betray him, being one of the 12. Okay, thank you. No, so verse 66 na tayo mabasa. From the time many of disciples went back and walked no more with him. Anong unali na nang nangitabo? Nga nung nindiya man yung mga followers ni Christ, kung sa tayo diwali ni Christ rin. Tanawan ninyo, atras mo gamay. Okay, verse 51, sa inyo diyan, I am the living bread which came down from heaven. If any man eat of this bread, he shall live forever. And the bread that I will give is my flesh, which I will give for the life of the world. Sa isunod, verse 55, for my flesh is meat indeed, and my blood is drink indeed. He that eateth my flesh and drinketh my blood dwelleth in me, and I in him. Verse 57, as the living Father hath sent me, and I live by the Father, so that he that eateth me, even he shall live by me. Kami makadungan na ito nga tayo, kasi pati ninyo. Di ba? Makakain mo nga, kanibalism na eh. Kauna na to si Christ. Manood yung upat na itong binataon. Di ba? Muna, pag-abot din sa verse 66, makita niyo, from the time
From that time, many of his disciples went back. Kana, and walk no more with him. Lack of perseverance. Makita natin rin, biya sila. Eh karon, na-testing si Christ, na siya pangutahan na sa 12. Kasi yun yan, will he also go away? Pangutahan na yan, sa tubag ni Pedro. Kaning tubag ni Pedro diri sa verse 66, sa verse 68, sa verse 69, makita nato diri ang voice yun sa tinuod niya, believer. Kung sa ingon ni Pedro, Lord, to whom shall we go? No? Thou hast the words of eternal life. And we believe and are sure that Thou art the Christ, the Son of the living God. This is the true believer. Okay? Gitest ni Christ, and then gitubag si Pedro. Kung sa ito makita diri, he has this relationship, this attachment kay Christ. Balik mo sa confession, tanawan ninyo. That their persevering attachment to Christ is the grand mark. We should have this attachment to Christ. Okay? Ilhanan niya siya. Timailhan niya siya nga we are true believers because we have this relationship, we have this attachment we have kay Christ. Kaya kung saan ang false believer dire, ito makita. Si kinsa man ang false believer dire? Si Iscariote, Judas Iscariote, nga anak ni Simon. Okay? Dire makita nato dire no nga ang tinuod nga magtotoo, wala siya nagapasabot nga nakalahutay sila tungod kay mas strong ang ilang will kaysa ani mga false believers, no? Or nasa sila power na mo-endure, no? Dili mo na no? Ang makita nato diri sa tulo ka verse na atong nabasa, we can see here na katong nasa confession, no? Nakalahutay sila because they are kept by the power of God through faith unto salvation. That's why ang kaning faith pag yun, no? Ang kaning faith will continue tungod kay ang kaning faith it's na sustain ani ang Dios ra pud. Okay? Kana so kung sama sa yung ganiya kung basahon niyo maayo, kung sabtulod maayo ang kaning title of perseverance of the saints, dili naman kay ang mga saints nag-persevere. No. They persevere because God preserved the saints. Okay? Wala tay gahom, wala tay sakto nga abilidad to persevere. That's why we need God's preserving power to continue, to endure, to abide. Okay? So diri ko magtapos na point, and then Brother Sam will come here, will continue para sa point C. Cambio na po din, murag ito na po yung sunod sa. Ay muntag mga igsoon. Ako'y mo tapos sa katapusan nga pagtulunan ini nga confession of faith nga di atong gitun-an yun sa article 11. So nadunggan nato atong sayran nga ang tinuod, no? Ang tinuod lang yun nga magtotoo ang mo lahutay ngadto sa katapusan. Kadua, natun-an sab nato nga aduna po'y kanang grand mark, na grand mark nga diin ang tinuod nga magtotoo mo ra gi mo injure kay madistinguish man nato ang tinuod nga magtotoo gikan sa false believer. Kaya ang false believer sama sa ato nang nadunggan dili gyud na siya mulahutay. Ug naay mga pamatuod na mga verses nga diin atuan ang gibasa. Ang karon ani na putas sa ikatulo. Perseverance of the saints is made sure. So, naagyoy insakto o naagi kanang kamatuoran na ang tinuod nga magtotoo
mula ho tayo yun. Oh. Naagyoy kamaturan nga gihatag sa atua. So, kung sa man to, na God's special providence that watches over the welfare of the true believers. So, naadi ay i-provide ang Ginoo nga diin mauna mula hutay ang mga inuod nga mga magtotoo. Ug iyan ginabantayan ang atong pagkinabuhi sa tinuod nga magtotoo. So, kamadugay atong basahon. Romans chapter 8, verse 28, ngadto sa 30. Isa man mo basa. Romans 8, verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom He did foreknow, He also predestinate to be conformed to the image of the Son, that He might be the firstborn amongst many brethren. Moreover, from He did predestinate, then He did call, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, them He also glorified. So, unsa man tong gi-provide sa Ginoo para sa iyang to nga maklaro gyud nato nga diin moabot gyud ta ngadto sa pagbalik sa Ginoo sa katapusan, mo last gyud ta, endure gyud ta. So, sa verse 28, unsa man diya atong makita nga diin giandam sa Ginoo. So, atong makita diya nga ingon diha, who are the called according to His purpose. Naay giandam ang Ginoo nga diin ngano makalawa kay ta, ano man human siya. All things work together. Atong all things whether bad or good, ang resulta adto maayo. So, advantage kayo na sa ato nga mga magtotoo nga mula hutay dito. Then, ato din sa verse 29, atong makita diya nga, yun siya nga, for whom He did foreknow, ato iya daw iya nga, naila, iya sad nga, gilain, predestinate, nga mahimo siya usa sa dagway sa iyahang anak, that He might be the firstborn among many brethren. Then sa last verse sa tugan, moreover, whom He did predestinate, then He also called, and whom He called, then He also justified, and whom He justified, then He also glorified. O di, klaro kaayo na dini pala nga verse, ato na yun nga ilang na di ang Ginoo naga-provide sa atoa mga panginahanglan aron kita moabot ngadto sa katapusan. Kay kini pag-ingon nga and He also glorified. This is the last na di pagbalik sa Ginoo, di-glorified na niya. Then, next verse, sa Jeremiah, chapter 32, verse 40. Then, kuha na lang po nato, iandam na lang ang Psalms chapter 121, verse 3. Okay, Jeremiah 32:40. And I will make an everlasting covenant with them, that I will not turn away from them to do them good, but I will put my fear in their hearts, that they shall not depart from me. O unsa man nga word diha nga diin gi-provide sa Ginoo sa atoa. So naay sa ka word diha nga diin ngano nga dili man gyud dili man ta mo depart diha sa Ginoo. Unsa man to nga word? Ang kahadlok. It is the fear of God nga diin gibutang niya sa atong kasing-kasing. Ngano man para dili gyud ta mo
mo sukwahi. Dili ta mo depart sa iya. Kanuman ang plano sa Ginoo dinhi sa Romans chapter 8 verse 30 nga moabot magid sa katapusan. So tungod niya na ibutangan ta kahadlok sa Ginoo para dili ta makahimo sa pagbiya kaniya. Then next is Psalms 121 verse 3. Psalms 121 verse 3. He will not suffer thy foot to be moved. He that keepeth thee will not slumber. Kung sa pagyon, dini ang sumay atong makita nga dili daw niya itugot nga madaling asta. Dili niya itugot ng atong mga tingin madaling as. Sa manabot pasabot na ng madaling as nga maadtuta sa kanang mga kalibutanon nga butang. Dili mo tugot ang Ginoo ano man. Tungod kay ang nagbantay di sa tuwa, kawargot, he that keepeth thee will not slumber. Wala magdungka, wala dili katugon, wa matulog. So, klaro kayo nga niini pa lang ang mga verses ang ato ang kinabuhi sa tinuod nga magtotoo, the real believer yun, musampo yun nga to sa katapusan. We enjoy it siya. Next one is Hebrews. Hebrews chapter 5 verse 11. Chapter 13. 5 to 11. Hebrews chapter 10 verse 5 to 11. 5. Wherefore when he cometh into the world, he said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. 6. In burnt offerings and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. 7. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. 8. Above when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin, thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. 10. Then said he, Lo, I come. 9. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second. 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. 11. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. Diya, kung saan natin makita diya. Kadtong sa una na panahon, yun pa si Jesus Christ. Wherefore, when He come into the world, ang i-sacrifice o ang mga offering, ang Ginoo siya nga dili siya gusto ana. Dili buot ang Ginoo nga padayonon to. Mao na sa ang ato na ikan pag-abot ni Jesus Christ, ningon dayon siya nga yung diri nga yun diri sa verse pa siya nga sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Ang body daw, mo man to ang iyang pagkatao, ang lawas man mo di prepared sa Ginoo ang iyang lawas. Para unsa? Para mahimong offering sa tanan, which is ato makita dinhi sa verse 10. By the which we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Kaisa lang. Ato makita nga kaisa ra. Pinaagi sa pag-offer ni Jesus Christ sa iyahang kinabuhi, nahimo tang adunay kagawasan o nahimo tang adunay dakong paglaom. Ang tanan nga mga tinuod nga mga magtotoo sa Ginoo
niini aduna gyoy adunay padulngan nga insakto. Pinaagi sa paglautay. Nga naman, kay ang nag-endure, matupad din sa paday na to sa Hebrews, na ako'y gipuan, niligipot na ganina. Kaya ang naghimo ni Manggot, naghihimo nga, nanong nakahimo, tas sa padayon sa pagpangalaga, tungod kay finished product na lang ang ato ang gibuhat. Si Jesus Christ na ang nag-anto sa tanan. Yahan natang ipakamatyan, o ang nahitabo, mauna lamang nga kita, tungod kay kita nga nakuha na tanan sa ato ang mga kasalanan, mao nga ang atong buhaton na lang is padayon sa pagpangalaga at pinaagi sa pagtuo ngadto kayon sa kaluwasan nga giandam sa Ginoo. Yon is sa Hebrews 12:2. Hebrews 12:2 yun is sa Hebrews 12:2. To endure the cross, or nagbitan, Hebrews 12:2 is looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of God. I-endure na sa Ginoo tanan ang atong mga kasakitan. So ang ato na lang is to run faithfully. O niya wala nay kanang babag sa ato ang pangalaga diya sa Ginoo. Nga naman, siya naman ang nagulat. Siya na may nagpalansan sa krus. Siya na may nagkuha sa mga makauulaw nga mga wadi. Iwaki niya itong mga makakaulaw nga mga kahit ang ulaw ba yan kanang ayun pa kanang ilan sa krus? Usa ka makaulaw muta kay force man na tunglo man na pero wala despise na niya tungod sa iyang mga pinili. So ikaduha nga rason ngano ang mga balaan nga sure man yun ang ilahang pag-deliver. So, ikaduha is tungod kay God's power. Ang blank niya is God's power that keeps the faith and salvation of the true believer. So which is mao tong atong gibasa sa verse 12. Bataw lang atong balik verse 12. Chapter 12 verse 2. Then i-prepared lang ang Jude 24. Then Philippians 1:6. Sunod na ni John 6:39 and 1 Peter 1:5. Chapter 12, verse 2. Hebrews 12, verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. So ako nang na-explaining ka kanina, ang Ginoo na siya mao ang author, siya ang perfecter sa ato ang pagtuo, mao na siya mo yung tapos anak tanan. Utangan na niya pagtuo, tapos ang pagtuo nga gibutang niya sa tuwa siya ra pud ang ni human. Mao na kakita sa nga pagkasulti, kakita makahimo ta sa race sa dagat sa lumpa sa kaluwasan. Ang next na verse. Jude 1.
24. Now unto him that is able to keep you from falling, and to present you faultless before the presence of his glory, with exceeding joy, to the only wise. Oh. Unsay giyon niya? Now unto him that keep you from falling. Mao na nga isa ka butangan no nga kita makalawtay tungod kay ultimo ang atong pagpangalagad gibantayan bantayan ta sa Ginoo nga dili ta mga hulog. Yun siya, now unto him that keep you from falling. Nga naman, yun pa siya, to present you faultless before the presence of his glory. So, kano kayo nga makaabot yung tangan to sa iyang maya? Nga, gibutangan ko yun, sumpaya with exceeding joy. Next verse, Philippians chapter 1 verse 6. Philippians chapter 1 verse 6. Being confident of this everything, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. Kaya mo na. Makaingon ba ta nga doon na tayo bahin na? Wala yun. Ang pinakabahin na to, mao ang pag-ubi. Pag-ubi sa iyaha, nga naman, ingon ba din yun siya, being confident of this very thing, that he which hath begun a good work, akong nagsugod yun sa ato ang pagbuhat maayo, nag-perform na siya, walay undang, will perform it until the day of Jesus Christ. So, unsa may buti pasabot niya na? So, buti pasabot nga, mo-injure kita. Kaya nga naman, bisag nila gusto nga itong lawas, bukuan lang yung takay. Ang nag-perform sa to, ang nagpuyo sa to, didasig ta kanunay. Ako'y verse na akong ilakbit sa 1 Corinthians. Akong ilakbit lang yun. 2 Corinthians chapter 4. Wala ni diya. Chapter 4 verse 16. Iyon nire akong basahon. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. Kanindot na ba nga bersikulo ni? Ang atong lawas perisable ni, kaluya, pero ang kinasuluran sa ato ang kinabuhi, gina-renew na sa Ginoo day by day. Di sa may ulahutay na. Mao na nga amazing yun kayo ang Ginoo. Yun nga, maingon na yun, naghantag madungog, ngano nga kita mo ingon man ta nga, maingon na sila, ang bugiro kayo na sila, ngano man musulti sila nga, luwas na sila, luwas na yun na sila. Di na yung feeling nga, malaglag. Tinuod man na. Kay, ang ato lang yung ikapasigan po, nga si Jesus may nagunit sa tuwa, dili man kita mo nagunit sa iya. Mao ni ang ato ang eternal security. Eternal security man ni. Kini pag-persevere na to. Dili man ingon nga ato ni. Dili nato ni ang puno, dili ni ato. Iyahan ni buhat sa Ginoo. Mao na nga numingon ta nga kung luwas na taluwas na gyud ta. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo, luwas na gyud ta. Dili na gyud ta mga mulot sumala pa sa ato ang atun-an. No? O ako ay balay nga daghang kayo mga verses nga di magkapamatuod ana. Ang isa niya na is in John chapter 10 verse 22 unto sa 29. Then napag yun Ephesians chapter 1 verse 13.
ngano nga mo juta. Gusto may gingon diya sa John 10:28. Balik mo basa diya. Lapit na niya, mana niyang last verse. Then, come up later mga question. John chapter 10:28. Ako lang yung ginakbit ni. Kaya palabasa. Unsa nga verse, for example? John chapter 10 verse 28 ngadto sa 30. 29. John 10, verse 28 to 29. And I gave unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. My Father which gave them me is greater than all, and no man is able to pluck them out of my Father's hand. Yapin na lang ang 30. Verse 30, I and my Father are one. Okay. Unsa gingon diha? Ingon ni Jesus, itagaan ta niyo kinabuhi nga walay katapusan. Ingon siya, hatagan ta niyo kinabuhi nga walay katapusan. Kunya dili na ta mawala sa iyahang kamot. Nya gidumagan pa gyud niya, ang akong amahan nga naghatag niini kanaan. Siya mag-ingon siya nga, mas dakot pa din siya. Is greater than all. Is greater than all. No man is able to pluck them out of my Father's hand. So nana ka sa kamot sa kan Jesus Christ. Taklong man po ka sa kamot ni God the Father, sa iyang Papa. Then, kinsa pa may makailog mo diya? Kung gusto ka, dili na kung ka makaawa. Then, napag-iisa sa Ephesians chapter 1 verse 13. Kaya di man na sila kumplito kung sila lang. Kailangan kumplito man na. Isa ibasa niya. Ephesians 1:13. Ephesians 1:13. In whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Amen. Klaro kayo nga di na gyud ta kay kawas, mao na nga mulahutay gyud ta nganuman ang kamot ni Jesus Christ o ang kamot ni God the Father o ang balaang Espiritu nagsilyo para masiguro niya ang atong kaluwasan. Mao na mamingon na yun sila na hambugiro kayo ng mga baptisan. Pero ang tinuod, ang balaan nga kasulatan mo'y nagsultiana. Ato lang ang diriay ko sa ilaha nga ang atong gituuhan nga ang Diyos nga walay katapusan mao'y nagluwas ka nato o naghatag ka nato niini nga mga saad aron diin kita dili mawala sa iyahang presensya na kita mulang muhangtod yun kay mao man ang saad sa atong balaan Diyos. Padala niya niyang anak pagkahuman tagaan ang kaluwasan. Pagkahuman ng luwas na to, gisilyuhan pa din ka. Klaro na tayo. So, hindi na takutob. Mao niya ang ato ang confession of faith sa Article 11. So, naay mga pangutana, pwede na ito tibagon. Okay. Mga dua ka questions. Okay. God, make
May gusto na rin. Thank you kayo, Brother Russell and Brother Sam sa patuloy na no. Before ako makatayan, I will read sa ako ang asa ang basis na nila pakatayan. So sa 1 John 1:19, they went 1 John 1:19. They went out from us, but they were not of us. For if they had been of us, they would not doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. 1 John 2:9, sorry. 1 John 2:9. 1 John 2:9. Oo. 2:19, 2:19, sorry. Okay, in connection, siguro naman kanina sa connection sa Ecclesiastes 3 ba. So we know that by fruits we can identify if the person is a true believer. And kanina actually ako lang sa kaning question ako Father Sam, actually 3 questions siya, two-part question. First is kato, so we will know that that by fruits we can identify that the person is a true believer, and only through God's grace we can endure till the end. Now the question is there a point that we can say that the person is not really one of us? Because maybe that is just his season, basing sa or in connection to Ecclesiastes 3, that maybe the person is kanang kumbaga that time lang ng weak siya or yun na to siya makita. And number 2, in contrary, can we also say that he is one of us, even though the person still can understand and bear no fruits? Hello. So as a Christian, what should be our mindset and our point of view of these instances? Anyone? Actually, kini man kung atong pagkilaboy natay duha. Ang atong pagtanaw duha. So, wala ta kakita sa power sa Ginoo. Kay naaman na sa sulod di man natin makita. Kaduha, akong ikuan is God at judge. No? Ang una is ingon ka nga ma-distinguish, mulakaw na sila niya pagkahuman. Ang pangutanan nimo is makasulti ba ta? How can we identify so far the very root sa akong pangutanan is na duha ka possible na instances. The person is, for example, dili siya kasabalo mabasa, dili siya kabalo musulat, and we know that God give them conscience para makasabot sila. So, can we say na, kasi di mo ba mo reflect sa ilang outside that they really one of us? And number 2, if a person we cannot see anymore in, for example, in our congregation, can we really say na dili siya part sa tuwa? Because one of the instances, maybe dili siya para sa tuwa church, or dili siya dili kuan sa Ginoo ang iyang point of view. So ang part is nabatay instance na magsulti ka na he is not one of us. Napo we of understanding na pero mas mayo na si Pastor Paul mo. Sige, hello, may context na. Buwag ko na ito itong pangatanan ni Brother Nix. No? Unang-una, sa ato pagsulti nga kaning taong nihawa sa Iglesia Kristohanon Pagidudili. Ikaduha, ang tanan ba manihawa sa Iglesia Kristohanon Pagidudili. Ikatulo, makaingon ba ta nga kaning nihawa Kristohanon Pagidudili. Basically, almost the same, pero lahi-lahi siya of essence, each question. Unang-una, buhaton ta sa basis niya siyang question 1 John chapter 2 verses 19 sunahan. Kung something passage nga gisgutan. In sa 1 John chapter 2 verse 19, this is actually a prophecy. Okay? Kasi may propesya din ni. In the last days, na ay mga tao
nga naa daw sulod sa simbahan ng mugawas, pero dili gyud sila tagasulod. Nga naman, kinsa day nga mga tao. Verse 18, tanawa. Little children, it is the last time, as you have heard, that Antichrist shall come. Even now are there many Antichrists, whereby I know that it is the last time. So, maniti mailang nga natin sa katapusang mga adlaw. Kinsa ni mga nanghawa dinhi. I-describe siya dinhi as mga Antikristo. Ano mga Antikristo man? Tanawan in verse 22, who is a liar but he that denied that Jesus is the Christ? He is Antichrist that denied the Father and the Son. So, kinsa itong mga nanghawa? O kinsa itong mga tao nga makaingon ta dili gyud mga Kristohanon? Those who deny that Jesus is Christ and those who deny the kaning iyahang ang ilahang pagkausa sa Amahan. Okay? So, makaingon ba pa nga kaning tao Kristohanon o dili? Oo, sa unsa nga pamaagi, if kana nga tao iyahang i-deny ang katong pagkaaswan sa Father and Son, and if kana nga tao iyahang i-deny ang pagka-Kristo ni Jesus. Take for example, ang mga membro sa Iglesia ni Cristo. Automatically, makaingon ta nga they are part of the Antichrist sa kaninga standard. Kung sa nga standard, they deny ang pagiging Kristo ni Jesus. Okay? So, how about sa mga nanghawa sa simbahan? Makaingon ba ta nga kato dili Kristohanon? Oo, sa unsa nga pumaagi. Simple question. Do you believe that Jesus is Christ? Do you believe nga the Father is also God? If may silang dili kumotoo, automatically, they're not Christians, according to 1 John chapter 2. Now, what if season lang nila? Okay? Pwede. Okay? Pwede siguro man nagluod sila sa uban, man simba. Ang pangutana sa ilahang pagpangluod, is it really enough reason na muhawa sa simbahan nga mo'y gihatag po sa Diyos to grow you in sanctification? Okay? Di gitanaw ba nila ni as part of their sanctification? That's why na-clash sa fellow members. Did they strive for the solution before sila ni Hawa? Or kato nga reaction, timailhan ba sa reaction sa usa ka dili Kristohanon? Kana nga mga butang kailangan natin tanawon, ikatulog. Ang tanang mga nibaling simbahan, Kristohanon ba dito, dili, wata kabalo, pwede oo, pwede dili, kaya nga naman. Lisod siya imon nga standard ang sauna, kaya ang sauna, every city, isa na magay Christian Church. Church of Ephesus, isa na magay Christian Church din ha. Dili pareha karon, Church of Davao, pila ka po mga Kristohanon din ni. Na Baptist, na Evangelical, na Alliance, daghan. So pwede, nga kanina simbahan tinuod, na apoy simbahan dito nga tinuod po within one city. Sa ilaha, dili sila makabalin-balin. Ang ginaingon lang din nga ni Hawa sa simbahan, kaya automatically, mga dili Kristohanon. So lahi ang case nato karon nga naidaghang simbahan nga pwede kabalingan. So pwede ng Kristohanon nga nibalin sa lahi ng simbahan, Kristohanon din siya. Nibalin lang kay siguro layo na, o di ba ka, mas komportable siya dito, nasa pamilya dito, that could be another reason. So lahi ang situation karon, lahi lang situation sa una. Sa una, each city nalay sa kasimbahan. So dili sila makabalhin unless mabalhin sila diha sa syudad. Sa tuwa karon, sa kasyudad, daghang mga simbahan, ugasa ka mas komportable, ugasa nimo tanang mas gamiton ka sa Ginoo, pwede ra kang mabalhin dito. Mao set up nato karon. Pero kato sa pangutana, how about sa mga katong nibiya gyud nga backslide gyud kumbaga. Simple question, makaingon ta dili sila Kristohanon if kaning verse 22 and verse 23, they deny Jesus as Christ and they deny the Father. So, sir, bottom line is, pag once nga na, is there like a, kumbaga, kaya kabala mo diba? As long as we live, there's a chance. So possibly, there will be a chance for them ipalik ako sa ginawa ang panahon. Sige. They deny Christ is the Son, they deny the Father, so sama, undang na ta. Dili po. Okay? Wala man tayo listahan sa kung kinsa to elect o non-elect. Wala tayo listahan na. So all we can do, regardless if nasa sa simbahan ni Hawa or wala pa siya sa simbahan ever since, all we can do is to preach the gospel to them. Okay? Katong mga nanghawa sa simbahan, kung sa'y goal na to, restoration, and at the same time, purification sa church. So kung bisa pag nihawa siya, kung sa'y muna to preach the gospel sa ilaha. Okay? It doesn't mean nga, di-deny nila si Kristo, mundang na tansangya. Preach and preach and preach lang gihapon tutong sa napay kinabuhi. Kung dili gyud gihapon kapilan ni kong sangyaw kumagpag na. Kung atong giingon ni Kristo sa gospel books, kumagpag na tapos sa imong gihimuan. Yeah? Kaya to?
Sige. Diha lang siguro takutod because it's time already mo kusita sa tuang kuan. So if you have any questions, feel free to ask lang sa sunod nato nga Sunday School. So kana lang, ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog o sige, pabesan tapos na. Ta Mahan mo nga langit nun, Diyos nga may bumaon, salamat kay Ginoo, hiling mo gayon, usa ka namo, usa ka maayo nga pribilehiyo, nga diin kami magatuhon sa imong pulong. Salamat Ginoo sa kaalam, sa pagsabot niini. Na mga discussion, Lord, now to Diyos nga ang maong discussion makahimo maayo nga pang una-una sa matag-usa ka namo. Lord, I pray nga ikaw gyud mo ay magauna sa tanan namong pagkabuhaton. Now to Dios nga ikaw mo ay among nahimaya labaw sa tanan. Sa among pagpadayon karon Ginoo, sa among panimbaho, akong giampo nga ikaw gyud mo ay magauna nimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, we will be having a 3 to 5 minutes break. Then after Anna, continue that.